Habang unti-unting lumulubog ang araw, umahaba ang mga anino sa malikabok na kabundukan. Humarap si Jesus sa kanyang mga alagad. Nasaksihan na nila ang kanyang mga himala. Narinig ang kanyang karunungan at nakita kung paanong libu-libong tao ang sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Ngunit sa pagkakataong iyon, iba ang kanyang sasabihin, mga salitang hindi nila inaasahan. Wala siyang ipinangakong kayamanan. Wala siyang ipinangakong kaginawahan. Wala siyang ipinangakong madaling buhay. Sa halip, tumingin si Jesus sa kanilang mga mata at nagsalita ng mga salitang mananatiling buhay sa puso na sangkatauhan hanggang sa mapakailanman. Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay dapat tumalikod sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Biglang nanaig ang katahimikan. Noong panahong iyon, ang krus ay hindi simbolo ng pag-asa. Isa itong nakatatakot na kasangkapan ng paghihirap at kamatayan. Kaya ang ibig sabihin ng pasanin ng iyong krus ay ang papili sa kalooban ng Diyos kahit nangangailangan ito na sakripisyo. Nangangahulugan itong isuko ang pagmamataas, makasariling hangarin, at makamundong ambisyon upang tahakin ang landas na nilakaran mismo ni Kristo. Pagkatapos ay inihayag ni Jesus ang isang dakilang katotohanan ng kaharian ng Diyos. Sapagkat ang sinumang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakatagpo nito. Itinuturo ng mundo na habulin ang kayamanan, kasikatan, kapangyarihan at kasiyahan. Sinasabi nitong unahin natin ang ating sarili at gawin ang lahat upang makamit ang tagumpay ayon sa pamantayan ng mundo. Ngunit ibang landas ang itinuro ni Jesus. Itinuro niya na ang tunay na buhay ay hindi matatapuan sa mahigpit na pagkapit sa sarili, kundi sa lubos na pagsuko sa Diyos. Ang mga handang yalay ang kanilang buhay sa pag-ibig, paglilingkod at katapatan ay tatanggap ng gantimpalang higit na mahalaga kaysa anumang kayamanan sa mundo, ang buhay na walang hanggan kasama niya. Pagkatapos ay nagtanong si Jesus ng isang tanong na hanggang ngayon ay tumatagos pa rin sa puso ng bawat tao. Ano ang mapapakinabang na tao kung makamtan man niya ang buong mundo ngunit mawala naman ang kanyang kaluluwa? Isipin mo mapasayo ang lahat ng kayamanan sa daigdig, walang hanggang yaman, kasikatan at tagumpay, ngunit sa huli ay humarap ka sa Diyos na walang laman ang iyong kaluluwa. Ano ang magiging halaga ng lahat ng iyon sa harap na kawalang hanggan? Walang anumang kayamanan sa mundong ito ang makabibili na isang kaluluwa. Walang anumang tagumpay ang makapapalit sa isang buhay na hiwalay sa Diyos. Ipinaalala ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na darating ang araw ng paghuhukom. Ang anak ng tao ay babalik sa kaluwalhatian na ama kasama ang kanyang mga anghel, at bawat isa ay gagantimpalaan ayon sa kanyang mga ginawa. Walang lihim na kabutihan, walang sakripisyong inyalay para kay Kristo, at walang tapat na hakbang sa gitna ng paghihirap ang malilimutan ng Diyos. Sa huli, binigyan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng sulyap sa pag-asang naghihintay sa kabila ng krus. Ang ilan sa kanila ay masasaksihan ang pagdating na kanyang kaharian, isang pangakong natupad na makita nila ang kanyang maluwalhating pagbabagong anyo, ang kanyang muling pagkabuhay, at ang pagsilang ng kanyang simbahan sa pamamagitan ng kapangyarihan na Espiritu Santo. Ang panyayang ibinigay ni Jesus noong araw na iyon ay patuloy pa ring umaabot sa atin ngayon. Hindi niya hinihiling na pasanin natin ang krus na iba. Hinihiling niya na pasanin natin ang sarili nating krus. Magpatawad kahit mahirap, manatiling tao ka at kahit puno na sakit ang buhay. Piliin ang katotohanan kaysa sa kasikatan. Magmahal kahit mas madaling magalit o magtanim ng puot. Magtiwala sa Kanya kahit matarik at mabato ang landas. Maaring mabigat ang krus na ating pasansang ngayon, ngunit tandaan natin, ang krus ay hindi ang katapusan ng kwento. Sapagkat para sa mga sumusunod kay Jesus, ang sakripisyo ay hindi kailanman huling kabanata. Sa kabila ng bawat krus ay naroon ang walang lamang libingan, ang tanda ng tagumpay laban sa kamatayan. At sa kabila ng bawat tapat na pagsunod kay Kristo ay naghihintay ang walang hanggang kagalakan sa kaharian ng Diyos.